para sa iyong personal na kaligtasan. Kapatid, kaibigan, saan ba ito nakabase? Sa faith alone o sa tinatawag po nating faith plus work? Sabi po dyan mga kapatid, ang faith alone ay tumutukoy sa kaligtasan na wala ka ng ibang kailangang gawin para makamit mo ito kundi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo. At ang faith plus work naman, ito ay tumutukoy sa kaligtasan kung saan ito'y nangangailangan ng gawa kasama ng ating pananampalataya. Mahalaga pong pag-usapan po natin ang paksang ito mga kapatid, kaibigan, sapagkat tayo po ngayon ay namumuhay sa panahon ng paglilingkod sa Panginoon. Namumuhay po tayo kung saan tayo po ay nag-goal na maligtas sa nalalapit na paghuhukom ng ating pong Panginoong Jesucristo. So ngayon mahalaga po na lagi po nating napag-uusapan yung ating pong kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At bilang isang tao po mga kapatid, bilang naglilingkod sa Panginoon o bilang mga taong naghahangad ng kaligtasan, mahalaga po na suriin po natin yung ating pinaniniwalaan, pinagtitiwalaan na naaayon po sa salita ng ating pong Panginoon. Dapat po hindi tayo ngayon basta na lamang gumagawa, basta na lamang mga kapatid na niniwala at nagtitiwala na wala pong sapat na basihan sa Biblia. Mga kapatid, sa pagkakataon pong ito mahalaga na pag-uusapan natin ngayon yung usaping kaligtasan. Sapagkat po ang kaligtasan mga kapatid, ito ay tumutukoy sa walang hanggang buhay at ang kaparusahan po mga kapatid, kabaligtaran ng kaligtasan ay tumutukoy sa walang hanggang paghihirap, pagdurusa dun sa impyerno na wala po dun mga kapatid katapusan araw at gabi magpakailanman. Kaya mahalaga po ngayon mga kapatid at kaibigan na pag-usapan natin yung kaligtasan mga kapatid na hinandog ng atin pong Panginoon para sa atin, at bilang po tayo ngayon ay sumusunod sa Panginoon o nabubuhay sa mundong ito, mahalaga na pag-usapan po natin ito. At para po ba sa atin, ano po ba yung ating stand sa atin pong kaligtasan? Nandun dito po ba tayo sa tinatawag na faith alone o pananampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo? Wala ka nang kailangan gawin para maligtas. O ito naman pong isa mga kapatid na faith plus work, ibig sabihin pananampalataya plus mga gawa, maliligtas mga kapatid ng isang tao. Sabi po nito mga kapatid, mahalaga na talakayin po ito natin ngayon. At pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong mag-share, at pwede rin po nating ibahagi sa iba yung pong pangangaral na ito upang tayo po mga kapatid ay makatulong naman sa iba patungkol po sa usapin ng kaligtasan. Alam niyo po ba mga kapatid at kaibigan, sa pag-aaral mga kapatid patungkol sa faith alone, na ito pong aral na ito mga kapatid ay lumalaganap na sa huling kapanahunan po at marami ding nagtuturo patungkol sa kaligtasan, at isa po nilang pinanghahawakan ito yung tinatawag na faith alone. Sa faith alone po mga kapatid, napakahalaga na maintindihan po ito natin, saan po ba ito nagmula at ano po bang pinatutungkulan ng aral na ito mga kapatid. Ito po ba sinasang-ayunan ng Biblia at hindi po ba sinasalungat ng ilang mga talata? Sa Biblia po mga kapatid, ang faith alone mga kapatid ay may mga bagay po mga kapatid na binabanggit sa Biblia mga kapatid patungkol dito. Amen, at atin pong pag-usapan. At ayon po sa pag-aaral, ang faith alone, ito po ay nanggaling sa Latin na sola, sola fide, at nangangahulugan na pananampalataya lamang. Ito po isang doktrina ng Protestante na nagtuturo na ang tao ay naliligtas, pinapatawad at itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at pananalig sa Panginoong Jesucristo na wala nang kasamang mabubuting gawa. Yan po ang faith alone mga kapatid. Sabi po dyan, o isang relihiyong gawain. Sabi po mga kapatid, ang faith alone mga kapatid ay nangangahulugan ng pananampalataya lamang kay Kristo, ang daan ng kaligtasan, at hindi dahil sa sariling sikap o mabubuting gawa. At ito po'y nagmula sa aral ng mga kapatid ng Protestante, mga kapatid, ng panahon na ika-16 na siglo. Sabi po dyan mga kapatid na itinaguyod ni Martin Luther. Ibig sabihin po ang aral na ito mga kapatid ay nanggaling sa mga Protestante
na pinangunahan ni Martin Luther. At alam niyo po yung aral na ito, hanggang sa panahon po natin ngayon ay lumalaganap na yung ganitong uri ng pananampalataya o paraan ng kaligtasan, faith alone. Sabi po dyan mga kapatid, at ang kanilang madalas na pinagbabatayan na talata, mga kapatid, ay itong tumutukoy sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Sabi po dyan, sapagkat sa biyaya, kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ito pong talatang ito mga kapatid, mapapansin po natin, ito'y sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Epeso Church mga kapatid. Ibig sabihin sa mga mananampalataya na nasa church ng Epeso, na kung atin pong unawain, ito po ay hindi turo sa mga unbeliever o sa mga taong hindi pa kabilang sa mga mananampalataya. Na tinuro po ni Apostol Pablo na kaniyang pinaalalahanan ng Ephesian Church mga kapatid na sabi po niya mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Kasi alam niyo po mga kapatid, sila ay gumawa ng mabuti. Ngunit nakalimutan nila na ang kaligtasan pala mga kapatid ay ang bunga ng kanilang pananampalataya sa atin pong Panginoon. Sabi po diyan, pinaalalahanan po sila ng atin pong Panginoon. Ani Apostol Pablo na hindi sa pamamagitan ng mga gawa ang tao ay naliligtas lamang, kundi sa pamagitan ng pananampalataya sa atin pong Panginoong Jesucristo. Sabi po dyan mga kapatid, itong talatang ito mga kapatid ay madalas ginagamit po mga kapatid na naniniwala sa tinatawag na faith alone. Yan pong aklat ng Efeso mga kapatid, chapter 2, verse 8 to 9. At alam niyo po mga kapatid, panahon ni Martin Luther mga kapatid, meron din iba mga kapatid na nagprotesta, mga kapatid na relihiyon. Kumbaga kumontra dun sa aral na yon, ang tinatawag na ang pagkaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng faith alone. Subalit may mga tao ding nagbasa ng salita ng ating pong Panginoon na ang kanilang naunawaan patungkol sa kaligtasan ay hindi lamang sa pamamagitan ng faith alone. Ito pong aklat ng Santiago chapter 2 verse 24 mga kapatid. Sabi po doon mga kapatid, patungkol sa pananampalataya, sabi niya paano nga maliligtas ang isang tao kung wala siyang kalakip na gawa. Ibig sabihin po mga kapatid, yun pong ibang talata ng Biblia ay tumutukoy mga kapatid na kinakailangan ng lakipan ng mga gawa ang pananampalataya upang maging ganap yung kaligtasan na binibigay po ng atin pong Panginoon. At alam niyo po ba mga kapatid, sa pagkakataong ito mahalaga na naiintindihan po natin yung ating pinaniniwalaan, yung salita at pagbabasa ng Biblia, na dapat nasusuri po natin ng gusto yung salita ng atin pong Panginoon. Hindi lang dapat po tayo nag-i-stick sa ilang mga talata, kundi tine-check po natin yung mga kaugnay na aralin o usapin patungkol po sa usapin ng kaligtasan. Amen mga kapatid. At alam niyo po ba mga kapatid, may mga talata sa Biblia mga kapatid na pwede pong panghawakan ng tao na ang kaligtasan nga ay sa pamamagitan lamang ng paniniwala at pananampalataya sa atin pong Panginoon. At alam niyo po ba mga kapatid, ako po sa akin pong pag-aaral, may mga ilan po ng talata na napakadelikado pag dito lang tayo nag-stick o nanatili at hindi po tayo nagbuklat ng ibang mga talata at hindi po natin tiningnan yung ibang salita ng Panginoon na kaugnay ng kaligtasan. Katulad na lang po mga kapatid ng ilang mga talata ng Biblia. Ito po mga kapatid sa Gospel Book. Sa John 3:16 mga kapatid, sabi ng Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, sa sanlibutan ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mapapansin niyo po dito sa talatang ito mga kapatid, na ibinigay din ng Diyos ang kanyang bugtong na anak ayon po kay Juan. Sabi po doon mga kapatid, ang sumampalataya sa Kaniya ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po mga kapatid, yung maniwala ka lang, mga kapatid, ay pwede mo nang isipin meron ka ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ayon po doon sa talata na ito mga kapatid. Sabi po dyan mga kapatid, sapagkat hindi sinugo ang Diyos, ang anak ng tao, o ang anak ng Diyos sa sanlibutan upang hatulan, kundi upang magkaroon ng buhay na upang maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumampalataya sa Kaniya ay hindi hinathatulan at ang hindi sumampalataya hinatulan na sapagkat ang hindi siya sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos.
Sabi po dyan mga kapatid, sa talata na yan mga kapatid, kung tayo po'y mag-i-stick lang dyan mga kapatid at hindi na tayo magtitingin ng mga unang tao na nakasalamuhan ng Panginoon at hindi po natin binasa yung kanilang mga pagtuturo at pangangaral, pwedeng sabihin na po natin mga kapatid, sapat na yung pananampalataya lamang sa Panginoon para maligtas upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Faith alone lang. Ibig sabihin, maniwala lang ako may Diyos, magtiwala lang ako may Diyos, kahit hindi nababago yung buhay ko, kahit nasa bisyot kalayawan ako, kahit ang pamumuhay ko mga kapatid ay hindi mabuti, basta ako'y nagtitiwala sa Panginoon, ligtas ako. Yun ang pwede nating isipin na sinasabi po ng talata. Nasa isip ko kasing ang Diyos ay magliligtas sa akin. Totoo po yun mga kapatid. Kaya tayong iligtas ng atin pong Panginoon, pero kailangan po natin mga kapatid aralin yung mga sinasabi mga kapatid ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kanyang kautusan. Ibig sabihin po mga kapatid, huwag lang tayo mag-stick sa gospel book, kundi aralin po natin yung book of Ephesians, mga kapatid, na tinuturo ng Diyos sa mga iglesia ng ating pong Panginoon o sa bawat churches, sa bawat mananampalataya, kaugnay po sa tinatawag nating kaligtasan. Sabi po dyan mga kapatid, mahalaga po yung itong mga talatang. Ito pong mga talatang ito mga kapatid ay pagpapakita mga kapatid na ang kaligtasan ay nagpapasimula sa atin pong pananampalataya. Pero hindi po natatapos doon sa pananampalataya. Wala ka ng ibang kailangan gawin. Hindi ka na mag-pray, hindi ka na magpabautismo, wala ka nang gawin. Huwag ka nang pumunta sa bahay panambahan. Mga kapatid, naniniwala ka naman, diligtas ka na. Pwede mong isipin yun mga kapatid. At alam niyo po ba ilang pang talata ng Biblia, mga kapatid, sa aklat ng Juan chapter 5 verse 24, na pwede po nating isipin na ang buhay na walang hanggan ay tapos na nung simula nung tayo'y naniwala na ng Diyos, mga kapatid, ay namatay. Si Jesus ay namatay bilang tao para po sa atin. Sabi po dyan sa aklat ng Juan chapter 5 verse 24, katotohanan sinabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumampalataya sa kaniya ay nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayang walang hanggan. Napakaganda po nung talata, mga kapatid. Pero alam niyo po mga kapatid, lang talatang ito mga kapatid, napakahalaga mga kapatid na aralin natin, unawain natin, at hindi lang po tayo mag-stick sa talata na ito, kundi baybayin po natin yung mga tinuturo ng mga alagad upang ating lubos na maunawaan. Mapapansin po natin, dito sa talatang ito mga kapatid, ay pwede nang gamitin ng tao, mga kapatid, na sa kanyang kaligtasan, na sapat na yung faith alone lamang. Sabi po dyan, kasi nga, sumampalataya ka lang sa kanya na nagsugo sa akin sa Diyos, ay meron ka ng buhay na walang hanggan kahit yung buhay mo, mga kapatid, ay hindi na aayon doon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kasi po yung paniniwala, mga kapatid, ay maaaring nasa isip lamang ng tao, mga kapatid, kung ito hindi lalakipan ng ating pong mga gawa, mga kapatid, meron pong mga talata, mga kapatid, na kumukontra kung ang tao ay naniniwala lamang sa Diyos, subalit walang gawa, mga kapatid. Ito pong talata, mga kapatid, ng Biblia na kailangan po natin na lubos na maunawaan. At alam niyo po mga kapatid, sa faith alone, ang kanila pong isa pang inuugnay na talata, ito po mga kapatid ay sa aklat ng Lucas chapter 23, verse 42 hanggang 43. Kasi po dun sa aklat ng Lucas, mapapansin po natin nung ang Panginoong Jesucristo ay ipako sa krus, meron po siyang kasama na ipinako dun sa krus na hinatulan ng kamatayan. Ang sabi niya, mga kapatid, sa atin pong Panginoon, pag ikaw ay nasa iyong kaharian na, sabi ng Panginoon, sana maalala mo ako. Anong sabi ng Panginoon, mga kapatid? Sabi po dito, mga kapatid, sabi siya nung napako silang dalawa, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Naligtas po yung tao nung panahon pong ito, mga kapatid. At ginagamit po ngayon ng ibang mga mananampalataya. Pansinin mo yung taong yan, naniwala lang sa kay Jesucristo, nagkamit na ng kaligtasan. Wala po tayo dun, mga kapatid, na masabi nga kung ano man, tama po yung kaligtasan na binigay ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, nung ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay namatay, pagkatapos nun at muling nabuhay, may panibagong utos ang Diyos.
Sabi niya, mga kapatid, dumayo kayo sa buong sanlibutan. Matthew chapter 28 verse 19. Mga kapatid, sa aklat ng Marcos chapter 16 verse 18. Sabi ng atin pong Panginoon sa aklat ng Lucas, sabi po ng Panginoong Jesucristo, humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral niyo ang mabuting balita sa lahat ng kinapal, ang sumampalataya, ang mabautismuhan, sabi ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Dito po mga kapatid, mapapansin po natin na kinakailangan na may gawin ng tao. Yung pagpapabautismo, mga kapatid, sa atin pong Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at gawin mong mga alagad, tagasunod, mga gawa pang tumutukoy dun mga kapatid. Sabi dun mga kapatid, at ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Mga kapatid, sabi po dun, at gawing mga alagad ko ang lahat ng tao. At yung Ebanghelyo pong yun, mga kapatid, ayon po sa mga aklat ng Roma chapter 1 verse 16, sabi po dun mga kapatid, ang Ebanghelyong ito mga kapatid, ang kaparaanan ng Diyos para maligtas ang tao. Sabihin po mga kapatid ng Biblia. Sabi po dyan mga kapatid, sa talata na yan, ayan po yung misang ilang ginagamit ng mga tao para sabihin nila na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So ngayon ka mga kapatid, ano po ang ilang talata na nagsasabi na hindi po sa pamamagitan ng pananampalataya lamang maliligtas ang tao. Yung tinalakay natin kanina na sinasabi po doon sa mga talata na yun na pwede po natin isipin doon sa 4 na mga talata na ang kaligtasan ay makukuha natin sa pamamagitan ng faith alone lamang. Faith alone po mga kapatid. Subalit, mga kapatid, may mga talata, mga kapatid ng Biblia na nagpapahayag, mga kapatid, na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan lamang ng faith alone o pananampalataya sa Diyos, kundi ito'y nangangailangan ng pananampalataya at mga gawa. Mga kapatid, sabi po ng Biblia. Sabi po dito mga kapatid, kailan inaaring ganap ang pananampalataya ng isang tao? Ibig sabihin po mga kapatid, mahalaga yung pagiging ganap na pananampalataya sa atin pong Panginoon, sapagkat sa pananampalataya, meron po tayong tinatawag na pananampalataya at ganap na pananampalataya. Yung pananampalataya mga kapatid ay pwedeng naniniwala kang may Diyos, nagtitiwala ka sa Diyos, at yung ganap na pananampalataya, mga kapatid, ito po yung makapagliligtas. Sa Biblia po mga kapatid, sabi po sa aklat ng James chapter 2, verse 22 mga kapatid, sabi po dito mga kapatid, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay nagiging sakdal ang pananampalataya. Diba, di maliwanag po mga kapatid, dito pa lang sa aklat ni Santiago, si Santiago po mga kapatid ay against doon sa pananampalataya lamang makakamit ng tao ang kaligtasan. Bakit? Para po sa kanya mga kapatid, okay, pananampalataya yon. Pero ang sinasabi ko, ayon kaya James, ay yung ganap na pananampalataya. Napansin po natin ang pinagkaiba, no? Pananampalataya at yung ganap na pananampalataya. Sabi po mga kapatid dito, at natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katwiran sa kaniya, at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Sabi po dito, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa ay inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Nilinaw po ni Santiago mga kapatid yung mga tinalakay natin kanina, mga kapatid, sabi po doon, aariin kang ganap ng Diyos sa iyong pananampalataya kapag ito'y may kalakip na mga gawa. Ibig sabihin po mga kapatid, para sa kay Santiago, hindi po masama yung sinasabi kanina na manampalataya tayo sa Diyos. Pero pag sinabi po natin mga kapatid, yung ganap na pananampalataya, yung sakdal na pananampalataya, ay mangyayari sa tao mga kapatid kapag nakita tayong kumilos, kapag nakita tayong humakbang, o may nangyari sa atin pong mga pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos na gawa. Sabi po dyan, at aariin ang taong ganap sa kaniyang pananampalataya sa pamamagitan po ng mga gawa. Ang sabi po mga kapatid ng
Santiago chapter 2 verse 17. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa sarili. Sabi po mga kapatid ni Santiago, ang pananampalataya daw, mga kapatid, na walang gawa o pananiwala lamang sa Diyos ay patay kung wala itong kalakip na gawa. Ibig sabihin, yung pananampalataya natin sa Diyos, mga kapatid, ay pag hindi ito natin nilakipan ng mga gawa, mga kapatid, katulad ng pagtulong, pananalangin, pagpapabautismo, pagsisimba, mga kapatid, pagtulong, wala pong mangyayari. Patay yung pananampalataya na nasa isip mo lamang na naniniwala ka dun sa pagliligtas ng ating pong Panginoon. Pag sinabing patay, mga kapatid, walang magagawa yung ganung uri ng pananampalataya. Sabi po dyan, mga kapatid, gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kaniyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya. May faith alone ka. Sabi po dyan, mga kapatid, meron kang pananampalataya. At ako'y mayroon namang gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na hiwalay sa mga gawa. Sabi niya, ipakita mo yung iyong faith alone. At ako'y sa pamamagitan ng mga gawa, ay ipakikita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Sabi po mga kapatid ni Santiago, ipapakita ko sa iyo ang aking mga gawa. Sabi niya, mga kapatid, ipapakita ko sa iyo ang aking gawa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo may nagsisisampalataya din at nagsisipanginig pa. Pansinin niyo po mga kapatid, dito sa talatang ito mga kapatid, pinapatunayan ni Apostol Santiago na hindi po sapat yung pananampalataya. Para sa kanya, dapat lakipan ng mga gawa. At isa po niyang ginawang halimbawa ay dito yung mga demonyo. Ang demonyo po mga kapatid sa Biblia ay may pananampalataya. Sabi po doon mga kapatid, naniniwala sila na ang Diyos iisa lamang. Ang Diyos iisa, tama po yun. Sabi ni Santiago, mabuti ang iyong ginagawa. Kahit ang demonyo ay sumasampalataya din sa Diyos. Sabi po doon mga kapatid, ngunit ang demonyo nanginginig pa. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang isang bagay na nangyari kay Satanas, kahit siya'y may pananampalataya o sa mga demonyo na may pananampalataya sa Diyos, ligtas ba sila? Asanin niyo po mga kapatid, ang demonyo mga kapatid ay may pananampalataya na may isang Diyos. Pero ang tanong, ligtas po ba sila? Hindi po. Sila po mga kapatid, ayon po sa kasulatan, mga kapatid ay tinalaga ng Diyos doon sa banging walang hanggan, mga kapatid. Siya po'y tinalaga ng ating pong Panginoon. Pero pansinin niyo po mga kapatid, may pananampalataya po sila pero hindi nagkamit ng kaligtasan. Kaya ibig sabihin po, sinasabi ni Santiago mga kapatid, ang mga demonyo may pananampalataya ngunit hindi sila ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sabi po dito mga kapatid, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo may nagsisampalataya din at nagsisipanginig pa. Mga kapatid, ang demonyo nanginginig pa. Sumasampalataya siya mga kapatid. Sabi po ng Biblia mga kapatid, kanina yung tinalakay natin na Efeso chapter 2 verse 8 to 9, sabi po dun mga kapatid ni Apostol Pablo, Efeso chapter 2 verse 8, pag diniretso mo po yung 9 hanggang 10, ito po ang ating may babasa. Sabi po dun mga kapatid, ang mabubuting gawa, sabi po dito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Dito sa talatang ito mga kapatid, na dalawang verses mga kapatid natin pong tinalakay, pwede mo pong isipin doon sa verse 9 na walang saysay yung hindi kailangan gumawa ng mabuti. Sa pamamagitan lamang, pwede mong isipin ng pananampalataya lamang. Pero pag dinabawa mo pa yung talata ng Efeso chapter 2, 8 hanggang 10, ito po sa verse 10 ang sinasabi mga kapatid ni Apostol Pablo, sapagkat tayo kaniyang gawa at nilalang kay Kristo, Jesus para sa mabubuting gawa na mga hinanda ng Diyos ng una pa na siya na dapat nating lakaran. Para kay Apostol Pablo mga kapatid,
nilinaw niya yung Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 sa verse 10. Mga kapatid, ang sabi niya, mga kapatid, tinalaga tayo ng Diyos sa mabubuting gawa. Hindi lamang sa panampalataya kang may Diyos. Yung mabubuting gawa, mga kapatid, katulad ng paglilingkod sa Diyos, pagtulong, mga kapatid, ibig sabihin pagpapakita ng mabuti, mga kapatid, ay kailangan po natin sapagkat dito tayo itinalaga ng atin pong Panginoon kung bakit tayo tinawag, mga kapatid. Sabi po dyan, mga kapatid, ng banal na kasulatan. At alam niyo po ba, mga kapatid, sa Biblia, mga kapatid, sa aklat ng Hebreo, mga kapatid, chapter 11, verse 7, pansinin niyo po si Noe, mga kapatid at kaibigan. Sabi po dito, mga kapatid, si Noe sa kaniyang pananampalataya ng papagpaunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sambahayan. Sa pamamagitan nito hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Sabi po dyan sa Hebrew chapter 11 verse 7, si Noe, mga kapatid at kaibigan, ay sumampalataya sa Diyos, mga kapatid, at dala nung banal na takot, mga kapatid, siya'y naghanda o gumawa ng daong para sa ikaliligtas. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung gaano katagal at kahirap yung ginawang daong, mga kapatid, ni Noe? Kasi niyo po, mga kapatid, nung time na yon, nung panahon na si Noe, mga kapatid, ay sumampalataya sa Diyos, hindi na lang siya basta tumunganga. Hindi na lamang siya, mga kapatid, nag-antay, nagtaas ng kamay para dumating sa araw ng paghukom ay iligtas ng atin pong Panginoon. Yung pagdating ng bahanggunaw ay iligtas ng Panginoon. Kundi sabi doon, dahil sa kanyang banal na takot, mga kapatid, sumampalataya sa Diyos, mga kapatid, at gumawa ng daong para sa kaligtasan, mga kapatid, ng kanyang buong pamilya. Nawa sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, sa maiksi po nating pagtatalakay, mga kapatid, ng salita ng atin pong Panginoon, ay tayo po'y nadagdagan ng kaalaman, nadagdagan ng pagkaunawa, patungkol po sa kaligtasan na nilalakaran po natin ngayon sa huling panahon, mga kapatid. Kapatid, sa pagkakataong ito, kaibigan, sana po na nauunawaan po natin, mga kapatid, na kailangan po natin yung kalakip na mga gawa para po dun sa ganap na kaligtasan na binigay po sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Sabi po dun, mga kapatid, sa Lucas, mga kapatid, chapter 21, verse 19, sa iyong pagtsatsaga, may pagwawagi mo ang kaluluwa mo. Kapatid, may tiisin sa mundong ito. Sabi ng Bible, mga kapatid, Matthew chapter 7, mga kapatid, verse 13 to 14, makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kapatid, ibig sabihin may gagawin tayo. Sabi po, mga kapatid, ng Biblia, yung makipot na daan na yun, mga kapatid, siya dapat po nating lakaran, tahaking daan upang tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Hindi sapat na maniwala ka lang, hindi sapat na wala kang gagawin, hindi sapat, mga kapatid, na isipin mo lamang na darating na lang bigla yung pagliligtas ng ating pong Panginoon. Kapatid, idagdag po natin sa ating pong pananampalataya at kaibigan yung ating pong mga gawa. Sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid. Sa aklat ng Titus, mga kapatid, Titus, mga kapatid, sabi po, mga kapatid, ni Apostol Pablo, sabi po doon, mga kapatid, dahil sa biyaya ng Panginoon, yung biyaya ng Diyos na binigay sa atin, mga kapatid, na nag-aakay sa atin, mga kapatid, na tayo'y tumanggi sa kalikuan, sa kahalayan, mga kapatid, ng sanlibutang ito. Sabi po doon, sa kalikuan, sa kahalayan, sa karumihan ng sanlibutang ito, mga kapatid, hanggang sa pagbabalik ng atin pong Panginoong Jesucristo. So ngayon ka, mga kapatid, yung pagtanggi sa kalikuan, kahalayan, mga kapatid, sa masasamang gawain ng mundong ito, mga kapatid, ang tawag po doon, mga kapatid, ay mga gawa. Ibig sabihin po, mga kapatid, hanggang daw po sa pagbabalik ng atin pong Panginoong Jesucristo. Ito po'y bunga ng kaligtasan na binigay po sa atin ng atin pong Panginoong Jesucristo, yung biyaya na siyang kaligtasan na tinanggap po natin. Manampalataya ka, kapatid, kaibigan, dagdagan po natin ang atin pong mga gawa na ayon po sa kalooban, ayon po sa inuutos ng atin pong Panginoon upang maari ingganap yung atin pong pananampalataya na siya pong basihan, mga kapatid, ng atin pong pagkaligtasan na magmumula sa atin pong Panginoon. God bless po sa atin pong lahat at nawa sa pagkakataong ito tayo po ngayon ay nabigyan ng linaw sa atin pong pagtatalakay.
Amen. Sumayin niyo po ang biyaya ng Panginoon. In Jesus' name, Amen. God bless po sa atin pong lahat at sa mga susunod po nating pagtatalakay.